Mga kababayan, yung ating unang pag-uusapan na kung saan ay posible kayang madawit, no, or isa si Magalong sa may warrant sa ICC. Nagtatanong lang. Nako po. Posible kaya mga kababayan na si Mayor Magalong ay kasali na may warrant sa ICC. Nako po, Diyos ko po. Alam nyo mga kababayan, kaya siguro, 'di ba? Maingay itong mga to kasi nga may mga problem. Alam nyo, ang dahilan kasi ng mga DDS mga kababayan ay kaya sila nag-iingay para makita ng tao na nag-iingay sila, nakagawa sila ng mabuti, nakagawa sila ng ayos, wala silang kasalanan. 'Di ba? Pero mga kababayan, hindi nila iniisip na kada ingay nila, nasisilip sila. 'Di ba? Nasisilip yung mga kabulastugan na ginagawa nila. Ayan. And eto na nga mga kababayan. Naku po, like, share, and subscribe po kayo. According po dito, mga kababayan, no, sa balita, ito kasi post, no? Ayan, Yusik has the perfect job for BBM. Magaling magsibak at may vlog, mag-reply on trending subject. Ayan, ito po mga kababayan, The World Tonight. Galing po ito sa post ng The World Tonight na kung saan po merong caption ang kanilang page, no? The World Tonight page. Diyos mio marimar, di ba ma'am? Ito po, The World Tonight. Sabi dito, sa post ng The World Tonight, Kwinestyon ni Presidential Communication Office or PCO Undersecretary Attorney Claire Castro si Baguio City Mayor Benjamin Magalong kung may ginawa bang ang alkalde hingil sa mga sinasabi nito na mga kamalian sa execution at mga ulat sa war on drugs campaign ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maliwanag merong mga intensyonal na ginawang pagpege or pagpatay, nandun ka, sabi ni si Claire Castro. Ano ang ginawa mo doon sa mga nalaman mo na mga pulis na nagkakaroon ng intensyonal sa pagpapapatay? Saad ni si Claire Castro sa kanyang live stream nitong linggo, October 19. Iginiit niya rin na dahil naging oversight committee head si Magalong, ay dapat maimbestigahan din ito ng International Criminal Court or ICC. Baka hindi alam ng ICC na oversight committee head ka, Magalong, ng tukhang. Kausap mo yung mga generals, kausap mo yung mga pulis na nagpa-implement, but you didn't do anything na sila ay mapanagot. Hindi ka stranger sa tukhang. You're there. You're part of it. Diba? Ani, kayo si Claire Castro. Nako po sa kanyang vlog. Nako, mga kababayan, eto na nga. Diyos ko po. Feeling ko kaya dumikit kay PBBM si Magalong noon at makapasok siya sa ICC sa ICI para mag-spy kasi DDS yan for sure in my opinion. Sa totoo lang mga kababayan, DDS naman talaga siya. Bakit? Sinabi lang niya na hindi siya DDS. Pero isa siya sa mga kasali noong panahon ng Presidente pa si Digong doon sa ginagawa nilang WOD or War on Kemirot Kemi. So, ayun, mga kababayan, ito nga, panuorin natin na UC Claire, sangkot si Magalong sa tukhang. Naku po, mga kababayan, Diyos ko po. Ito, mga kababayan. ito. Hanapin natin, mga kababayan. Diyos ko, ano kayang vlog ni Yossi Claire ito, mga kababayan, na lumabas na si Magalong daw ay tawag dito. Ito, may link kasi mga kababayan na inilabas. Ito po, sa post nitong ano ba to? Yung binasa ko kanina na page na naglabas ng post na kung saan ay sinabi niyo si Claire Castro na oversight committee head pala si Magalong sa tukhang.
So ito po yung vlog ni Yossi Claire Castro, mga kababayan, noong nakaraang, ano ba to? 3 days ago. Mga kababayan, na vlog ni Yossi Claire Castro. Nako po. Ito, wait lang ha mga kababayan, may ads lang. Just me, Marimar. Yes, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel. Bato sa Tony Claire Castro. Today is October 19, 2025. At okay bang ating audio mga clear? Okay, okay. Oy, nandito na si Barat Boy. Ikaw talaga. Nanguna ka pa. Anong oras ka dumating? 9:54, nandito ka na. Naku 11 po. o'clock i-start natin. Nandiyan ka na. Pero bakit nung panahon niya, alam naman niya yung tukhang, ba't hindi siya nasasaktan? Di ba? Hindi siya nasasaktan para sa kapwa niya Pilipino. Kasi sabi nga ni Curtis Pinedo, yung PNP nagamit na sindikato. Di ba kaya nga umalma yung PNP, si General Jean Fajardo at the time. Kasi sabi ni Pinedo, panahon ni dating Pangulo Duterte, yung PNP nagamit bilang isang malaking sindikato. Pero hindi siya umalma. Walang transformation. Di ba? Because I know there are a lot of good policemen, we have more policemen for that matter that have good intentions. Kaya lang nasisira lang ng mga bandits. So when it was said that there is a grand conspiracy, May nasisira ng mga bad. Pero at that time, manong ginawa ni dating Paulo Duterte na bad bilang sindikato, hindi siya kumilos, di ba? to conceal a criminal enterprise within the PNP. Ikaw ba ay may pagtanggap na totoo naman talaga itong nangyayari o may galit din kung bakit humantong sa ganito? Well, alam mo, nakikita ko yan, lalo na nung pag-imbestigan namin doon sa, di ba, we were part of the 5-man committee that evaluated yung resignation and we saw the flaws. Nakita rin namin yung indiscretions ng many of our senior Ma'am Rosario, especially hello po. generals, especially their judgment call kung ano yung sitwasyon. Minsan, mali-mali yung decision. But, alam mo, Carmina, the way I see So when it was, and so ito, nalaman yung mga ibang katotohanan na mali-mali yung hindi very strategic. You cannot do it in another 5 years, 10 years. You're head of the alam mo kasi yung transformation. Kita nyo mga kababayan, sa totoo, nag-react nga si Yossi Claire Castro. So ngayon mga kababayan, eto, dalawa lang ang aking reaction dyan. Kaya siguro, itong si Magalong ay kumbaga parang sumipsip siya kay PBBM. 'Di ba? Ayan na naman si Ma'am Malurosimo, nawala na naman daw ako. Paanong nawala? 'Di ba? Kanina may nag-comment diyan na nawala din daw ako. 'Di ba? Paanong nawala yan dito ako, oh? Di ba? Kanina may nag-comment diyan. Hindi ako nawala, nandito lang ako. Kanina siguro kasi natapos na yung live natin kanina. So ngayon mga kababayan, ito yan. Ito yung reaction ko patungkol dyan kay Magalong. Kung napansin nyo noon, kaya siguro dumikit siya kay PBBM, kaya siguro kumbaga parang sumipsip. Kasi actually mga kababayan, sa dinami-dami po, 'di ba? Sa dinami-dami po mga kababayan, mga politician, no, nakikita po natin na, 'di ba? Inano pa nga si Magalong noon na ang sabi ay pinatawag nga siya sa Congress. Na ang sabi niya ay hindi daw siya pwedeng magsorry sa mga congressman na nagsabing ganito. May mga congressman daw sangkot sa ganito, sangkot sa ganyan. Wala daw siyang dapat isorry. Kasi pinatawag na siya sa Congress, hindi siya humarap. Ngayon, nagugulat na lang ako mga kababayan na merong isang time na pumunta si PBBM sa may kalsada, no, na rock knitting issue ni Eric Yap ay parang overpriced yata yun na 36 billion, nasangkot nga daw si Pulong at si Eric Yap dyan sa 36 billion overpriced rock knitting sa Benguet, no? Ang nangyari mga kababayan ay pumunta si PBBM doon kasama si Magalong. Nagulat ako nung time na yon, nakalipas 3 araw, nagulat na lang ako, nagtayo na si PBBM ng ICI. Tapos, nagulat ako si Magalong nakasali. Di ba, kahit kayo mga kababayan, tanungin ko kayo, hindi ba kayo nagtaka noon na ang sabi nga ni PBBM, nagtatayo siya. Salamat po, Ma'am Malu. Si Ron.
Sabi nga ni PBBM noon, kasi tinanong nga siya sa podcast dito sa mga, di ba, may mga media outlet na pumupunta sa Malacanang na nag-i-interview kay PBBM, iba-ibang media. O, outlet ha, hindi outfit. Di ba? Ngayon, mga kababayan, sa totoo lang mga kababayan, ito ang nangyari. Ang sabi ni PBBM, ang ipapasok ko dito sa ICI ay hindi mga politiko na may power or may posisyon. Gusto ko ang ipasok ko dyan ay yung mga wala sa posisyon. Kaya nagulat ako mga kababayan, biglang dineclared, no? Kasi pinangalanan na nga ni PBBM. Nagulat ako, ba't nakasali si Magalong? Ang nasa isip nga natin noon, mga kababayan, ay baka si General Torres, si Trillanes, si Binhor Abalos. Kasi di ba mga walang power, tapos wala sa posisyon, at saka mayroon naman silang mga, di ba, mayroon silang mga tawag ito mga radar, may mga intel. Ayan. Sa madaling salita, may mga ano sila, mga nalalaman. Di ba? Kaya nagugulat nga tayo. Akala nga natin, baka si Trillanes ilagay, baka si General Torre, kasi floating si General Torre noon, sinibak. Tapos, baka si Binhor Abalos. Oh, yun pa nga ang pinag-iisipan natin eh. Di ba? Yun pa nga yung ating hinuhulaan na baka ipapasok na sila ganito ganyan. Ako, mag-ingat kayo mga DDS, mag-ingat kayo mga kawatan. Yun ang iniisip natin din dito, at nagre-react pa nga tayo. Nagulat ako after 3 to 4 days, no? Mga kababayan, ay si Magalong. Kaya ngayon medyo nasabi ko, parang si PBBM hindi yata tumupad sa kanyang sinasabi. Parang si PBBM, di ba? Hindi yata niya sinunod yung sinasabi niya na walang siyang ipapasok na politisyan na may posisyon. Kasi conflict of interest. Nagulat ako doon na ganun-ganun na lang ang nangyayari. Hindi natin alam. Baka si Magalong nga sumipsip. Kasi syempre, habang nakasama niya si PBBM doon, di ba? Baka ganun-ganon, ganyan-ganyan. Sumisip-sip. Alam niyo naman, pag ang linta, makadikit ng kalabaw yan. Kahit ang kalabaw, pag sinisip-sip niya yan, gusto niya siya na yung kalabaw. Di ba? Siguro, nagpapalakad ng mabangong salita, di ba? Nagpapahaba ng papel. Kaya ngayon, kinuha siya ni PBBM na ICI advisor. Syempre, kung kaharap mo si Marcos ngayon, syempre magpapakitang gilas ka, di ba? Syempre magpapaano ka, di ba? Ako din nagulat bakit si Magalong i-mayor siya. Kaya nga, di ba? Yun ang sabi kasi ni PBBM na wala siyang ipapasok. Kaya ngayon mga kababayan, sabi nga natin na bakit yan? I-DDS nga yan. Kaya nga ako nga, nagugulat ako dun bakit ganun ang nangyari. Pero, bukod dun, siguro yung mga reaksyon natin at sa mga kapwa ko vloggers, no, siguro na iparating nila, no, na iparating nila doon kay PBBM sa pamamagitan, kung sino man yung mga malalapit kay PBBM, may nakabalita siguro na, naku, PBBM, iwasan mo yan. Naku, PBBM, ligwakin mo yan. Kasi bakit? Bata ni Bongo yan. Nagkataon mga kababayan na 3 araw nakaraan, simula nung ginawa siyang advisor ni PBBM. Ang sabi, hindi pa nga sinabing advisor eh. Ang sinabi pa nga dun, party siya ng ICI. Wala pang sinabing advisor. Nalalaman na lang natin nung nagboluntaryong mag-resign bilang advisor ng ICI. Doon natin nalalaman na advisor pala siya, hindi pala siya parte ng investigation group doon sa ICI. So ngayon mga kababayan, siguro may sumbong doon kay PBBM, may nakapagbigay ng source na PBBM, umiwas ka dyan. Bakit? Manok ni Bongo yan. Baka si Magalong maraming alam ganyan, ang ituturo lang niya na kanyang nalalaman ay yung base lang doon sa mga nalalaman niya. Pero yung the rest ng iba na alam niya, hindi niya sasabihin, lalong-lalo na pag-connected sa mga Duterte. Kaya doon na nangyari mga kababayan na biglang sumulpot itong si Senator Antonio Trillanes or dating Senator Trillanes, di ba? Tama, 2 weeks lang siya, di ba? Ma'am Lili Tonini? Dito na lumabas si Trillanes na may binuko nga siya about Magalong. So ngayon mga kababayan, ito ipapakita ko sa inyo ano ang sabi ni Senator? Serious about getting to the bottom of this. Tingnan niyo yung pinakang malalaki. And that is
yun kay Pulong, yung distrito niya. 51 billion. Ngayon, sobra baha doon, ha? Tuwing ulan, talagang baha. Yun ang unahin dapat. Kasi doon nagsimula yung sindikato, nung naupo sila sa pwesto. Tingnan nyo yung mga Yusek Bernardo, yung mga ano. Sila nag-promote yan. Sila naglagay niyan dyan. Okay. So doon na-set up yung sindikato. Kaya nagtuloy-tuloy na parang akala nila normal na lang na gano'n. So, kaya sabi ko, we need to get there. That's why I was questioning itong si Mayor Magalong. Kung talaga independent ka, bakit hindi mo inuuna yung mga malaki? Ayun, Sir Pao Rosimo, happy birthday po sa iyo, sir. And hope more birthdays to come in your life. Good health, success, and blessings. Now, mabuhay ka hanggat gusto mo. Sir Pao Rosimo, and happy birthday. Yeah. Thank you sa araw-araw na pagsuporta sa akin, and happy birthday po. Ayan, continue tayo. In fact, noong 2022, nung campaign nun, nagkausap kami. Ito, pakinggan nyo ha, mga kababayan, na nung 2022 campaign, no, pumunta ito si Senator Trillanes doon kay Magalong sa Baguio. Nagkausap nga sila. Ngayon, mga kababayan, ang sinabi nga ni Senator Trillanes dito ay may naikwento daw si Magalong sa kanya. Ito na. Ngayon, mga kababayan, sa totoo lang, ang akala siguro ni Magalong ay si Trillanes mapagkatiwalaan niya. Ang akala siguro niya, si Trillanes ay kakampihan siya. Syempre, si Trillanes nakakaamoy yan ng kakaibang elemento. Diba? So, syempre, si Trillanes tahimik lang. Syempre, akala din siguro ni Trillanes ay magka-vibe sila kasi anti-corruption nga naman sila, 'di ba? Galit sila sa mga kurakot, nagre-rebuilding nga sila noon dahil ayaw nila sa kurap. Ang problema ngayon, tignan nyo. May binuko si Trillanes dito. Nagre-reklamo siya sa akin about yung rock netting sa... Yes. Sinasabi niya, dyan, 10% lang yung ginagastos. Tapos yung budget, yung 90% na kukuha na nila. 36 billion yan, sabi niya sa akin. Ito, in-identify niya kung sino-sino yung mga behind it. Pero mga konektado sa Duterte administration. Ayan na. Kaya nagtataka ako, why are you crusading about it now when you know about it nung panahon pa ni Duterte? Ayan na. Ba't hindi ka nagsasalita nun? Ayan na. Ano ba ito? Ngayon lang sumulpot? Alam ko hindi. Memory. Yun. Tapos up to now, hindi niya sinasabi kung sino yung nung pumunta sila sa Davao, hindi sila pumunta sa Davao City, sa Davao Occidental pa. Diba? So, sabi ko, you cannot be independent kung Duterte supporter ka. Dating Senador Antonio Sonny Trillanes, ika-4, ay nagsabing justified ang pagkakatanggal ni Mayor Benjamin Magalong sa Infrastructure Corruption Investigation, ICI. Ayon sa kanya, questionable ang pagiging independent ni Magalong. Diba? Kita ninyo? Ngayon, hindi naman yan sasabihin ni Senator Trillanes kung hindi totoong nakausap niya si Magalong. Ayun, Sir Michael Villarin, hello po. Hindi niya sasabihin yan. Ngayon, kasi ganito yan mga babayan eh. Kung hindi totoo ang mga binitawang salita ni Senator Antonio Trillanes dito sa mga kwinento daw ni Magalong di umano sa kanya, na sangkot daw dyan si Pulong at si Eric Yap na yan sa budget na 36 billion na rock knitting sa Benguet, pwedeng kasuhan ni Magalong si Trillanes ng cyber libel. Kahihiyan yan. Paninirang puri yan. Malaking aligasyon yan na takot siya kay Pulong, manok siya ni Digong, pwede niyang kasuhan si Trillanes. Hindi lang libel, marami pa. Kasi, syempre, nasa power si Magalong. Ang problema dyan, bakit ang sagot ni Magalong hindi daw niya alam? Diba? Sasabihin mo, hindi alam. Bakit ganun lang ang sagot mo, hindi alam? Bakit hindi ka mag-file ng aksyon? Hindi ka a-aksyon sa ginagawa niyang ganyan? Kasi kasiraan yan eh. Paano yung mga bumoto sa'yo sa Baguio na ang inisip nila maka-BBM ka?
Siyempre, magdadalawang isip yun. Sa sunod eleksyon, baka hindi ka na iboboto, nasisira yung pangalan mo. Di ba, mga kababayan? So ngayon, mga kababayan, bakit ganun lang ang reaksyon ni Magalong? Di ba? Oh, playing safe, sabi ni Ma'am Lily Tonini, di ba? Oh, so ngayon, mga kababayan, Straightforward na makakagad siya. di ba? So yun ang katotohanan. Lalo na nito, hindi, at saka yung itong nilabas ni UC Claire, mga kababayan, yung tawag dito, sinabi na oversight committee siya sa tukhang ni Digong noon. Hindi po tayo magtaka. Bakit? Kasi nandoon naman talaga siya. Oo. Active siya noon nung panahon ni Digong, nasa power, nasa posisyon pa siya bilang parte ng PNP. No? So hindi natin 'yan maitanggi. Ngayon, mga kababayan, ang napansin ko lang kay Magalong, kaya po siya siguro pumasok kay PBBM, nagbaka sakali siguro na malay mo magtiwala si PBBM sa kanya, di ba? Malay mo si PBBM makuha niya ang loob ni PBBM tapos hindi nakakalkali ni PBBM yung problema niya. Di ba? Kung sakali man, ang problema, mga kababayan, meron sigurong nakapagbigay ng hit kay PBBM na git na, oh, Mr. President, iwasan mo yan, bato ni, manok ni Bongo yan. Sabi nga ni Magalong, hindi ako DDS, pero malaki ang utang na loob ko kay Bongo. Sabi ni Magalong yan. So, kung meron pala siyang malaking utang na loob kay Bongo, so what do you think? Kakamping siya? Di ba? So, yun po, yun mga kababayan. At eto na nga, sangkot nga ba si Magalong, no? At kasali nga ba siya may warrant sa ICC? Kasi oversight committee head siya, di ba? Ibig sabihin ng oversight committee, kasali siya sa plano. Alam niya yung plano. Isa siya sa nagpaplano. At kasabwat siya doon sa plano na yon. Di ba? Oversight committee head ka. So ibig sabihin ng oversight committee head, no? Kada may plano si Digong, kada may master list si Digong, meron ka ding kopya. Oversight committee head Head, ibig sabihin, malaki-laki yung power mo doon. Yeah? Malaki-laki yung papel mo doon. So, ibig sabihin, mga kababayan, hindi natin alam. Yeah? Baka, pag may mga, naku, sa totoo lang, pag yung vlog ni UC Claire na yan, pag nakalat sa media yan, tapos itong vlog natin ito, mapanood ito ng media na nag-react tayo, galing kay UC Claire at pinost pa ito ng ibang mga social media or politics media outlet, or mga politics content creator. Siyempre, darating ito, no, sa ICC. Malay natin, itong pag-vlog natin ngayon, merong mag-send dito doon sa ICC mismo, or else doon kay Trillanes, di ba? Or else doon kay Attorney Conte. Si Kent, nagre-react pala siya na sinabi ni si Claire Castro na si Magalong daw ay isang oversight committee head pala sa tukhang. So, may possibility ba o pwede kaya siya maimbestigahan din ng ICC? Nako, malayo na, hindi malayo, di ba? Malapit, di ba? Sa madaling salita, nako po. Sir Kent, napanood ko po yung buong interview ni Magalong. Talaga alam ni Magalong ang galawan ng tukhang, di ba? So, bakit niya alam? Kasi nga oversight committee head siya. Nako po. Diyos ko. Naku po. Si Bato pa naman ngayon, wala na. Saan kaya si Bato, mga kababayan? Kumusta na kaya si Bato? Ano na kayang nangyari kay Bato? Hindi ko na nga nakikita. Pero nung nakaraan, nakita ko, naligo siya doon sa may, alam mo yung kawa na inaapoyan? Ginawa niyang baboy yung sarili niya.